Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Wednesday morning sa ating lahat. Our brand new series, mga kapatid, is spiritual. I hope nagustuhan nyo yung ating intro sa ating mahaba-haba itong ating pag-aaralan natin. What the Bible says about, no? Our foundational verse in our topic for today will be coming from the book of 2 Peter chapter 1 verse 10 to 12. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. 2 Peter chapter 1 verse 10 to 12. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Basahin natin sa Tagalog. Mas lalo nating namnamin. Let us i-chew natin. Talagang nguyain natin ng masarap na masarap yung sinasabi ng Bible. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na patatagin ang inyong pagkatawag at pagkapili sa inyo. Tandaan ninyo, lahat tayo tinawag ng Panginoon bilang maging anak niya, tagasunod niya, at tagapaglingkod niya. Okay? Lalo ninyong patatagin ang pagkatawag at pagkapili sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Tandaan ninyo to, ha? Hindi raw tayo matitisod o yung mga prone, yung mga madalas matisod. In a way na na-offend ako, natisod ako, nagtampo ako. Ano sabi ni Lord? Lalong pagsikapan, patatagin ang pagiging Kristiyano. Ang tawag dyan, growth. Okay? Type in the comment section, I will grow spiritually. Type in the comment section, I will grow spiritually. Tignan niyo ha, verse 11. Sapagkat sa ganitong paraan ay masaganang ibibigay sa inyo ang pagpasok sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay? Sabi ng Bible, kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod kailanman. Bakit importante ang spiritual maturity? Type in the comment section, I will grow spiritually. Bakit importante ang tinatawag na spiritual growth? Bakit importante sa buhay? Bakit kailangan nating mag-grow spiritually? Kasi sabi ni Lord, pagsikapan, patatagin ang pagkatawag. More diligent to make your call and election sure. Alam ninyo, pagka ang isang Kristiyano ay hindi spiritually mature, hindi nag-grow spiritually, makikita natin yan. Sila yung madalas na nakikita nating nagtatampo, sila yung mga kapatid nakikita natin na na-offend, yung madalas gumamit ng salitang na-offend ako. Na-offend ako. Yes, many times or every once in a while, may mga tao talagang nakaka-offend. Pero how do you respond to that? Sino ang mature, ikaw o siya?
Kung ikaw mature ka, you know how to deal with it. That's the reality of life. At pagka nirebuke mo, tinuruan mo, pinakita mo yung maturity mo, then doon nakikita na natutulungan mo rin siyang mag-grow spiritually. Importante sa isang Kristiyano ang mag-grow spiritually. O sabi ni Lilia, I will grow spiritually. Sabi ni Kuya Ray, I will grow. Si Juliet, si Bebelyn, si Jackie, si Nerissa, si Onin. Importante yan. Declare this. Declare nyo na. Lahat ng tinatype nyo dyan, lahat ng dinedeclare nyo, i-declare nyo mag-manifest sa inyo. Me as a pastor, I want to grow more spiritually. That every day, ma-develop pa rin yung growth ko spiritually and I will never stop asking the Lord, palaguin mo pa ako. Kasi every once in a while, may mga nangyayari sa buhay natin na it will really, ang tawag natin na bagong istorya na naman ng buhay. Bagong kabanata na naman. At pag hindi ka spiritually mature, hindi ka nag-grow spiritually, ang tendency, nagiging maramdamin. Nagiging matampuhin. Nagiging matitisurin. Hindi tayo pwedeng ganoon bilang Kristiyano, mga kapatid. I'm telling you this, hindi po pwede sa Kristiyano yung balat sibuyas. No. Kailangan yung balat natin kayang i-endure yung pains, yung suffering, just like Jesus Christ. Just like Jesus Christ, tiniis niya yun, in-endure niya yung pain and suffering. Partakers tayo ng suffering ni Jesus Christ. O pwede ba yung makurot ka lang ng konting tamtax, masundot ka lang ng toothpick lang sumundot sa'yo, nagngangaw-ngaw ka na. Hindi po pwedeng ganoon. Yes. Not many people can say that on the day that they were saved, someone already explained the steps to spiritual growth. As a new believers, as a newcomers na tumanggap sa Panginoon, not many people can say na, yung same day na yun pinaliwanag niya sa akin ang spiritual growth. Walang ganoon. You grow more and more and more and more each day. And unfortunately, some believers, they never hear, they never experience, their pastors never discipline them, their pastor never teaches them how to develop their relationship with the Lord. Kaya kailangan ang dynamics ng tinuturo ng pastor is really pinching the heart of the listeners. Ang dapat tayong mga pastor, the way we teach people, the way we preach the gospel, diretso sa puso, hindi sa isip. Yes, pag ang puso ang nakipag-usap, asahan mo, may transformation yan. May kurot sa puso. Dapat pag ang isang Kristiyano pumasok sa simbahan, ang nahihipo yung puso. Hindi natin sinasabing, we're not saying that it is wrong to feed our minds, our thoughts with the Word of God. It is important. But as we grow spiritually, it is very important to grow our hearts with love. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano nasa puso, lumalabas sa bibig. Kung anong nasa puso, nagme-meditate sa kanyang isip, pagkaya ang pagpuso sugatan. Pagka ikaw ay broken-hearted, iniwan ka ng jowa mo na akala mo siya ng pinakagwapo sa mundo. Hindi ba't naglulungkot-lungkutan ka? Anong ginawa mo? Nakatunganga ka na lang. Parang tapos na ba ang mundo mo? Importante ang puso. Since none of us matures as a Christian without taking action, ano sabi ni Peter? You have to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lumago kayo sa biyaya. Lumago tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Panginoon at ating Savior na si Jesus. Saan tayo lalago? Sa grace ni Lord. Saan tayo lalago? Sa knowledge ni Lord. The Spirit of the Lord, the Word of God, lumago tayo. Alam niyo, pansinin niyo yung sarili niyo. Mula nung nagbabasa na kayo ng Bible, mula nung nakikinig na kayo ng morning devotion, iba na kayong mag-advise sa kaibigan ninyo. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Sino mag-agree with me sa akin? Sino mag-agree with me?
mula nung nakinig na ako ng morning devotion, mula nung ako ay nagbabasa ng Bible, the way I give my advice is ibang-iba na. Pagka meron kang kaibigan na akala mo'y naapi at lumapit sa iyo, ano sinasabi mo dati? Balikan natin yan. Sasabunutan ko, ikaw ang sumuntok. Pero ngayon, pag nilapitan ka ng kaibigan mo, when your friend approach you and confide you and ask for your advice, anong sinasabi mo ngayon? Hayaan mo na. Pag-pray na lang natin siya. Pag-pray natin yung taong yan. I-surrender natin kay Lord. O ilan dito? Sige nga, dami nag-e-amen, no? Ang daming nag-e-amen. O, nung nakikinig ng morning devotion, hindi na gaanong nagbububunga nga. Kasi natutunang maging mahinahon. O, ang dami nag-amen. O, diba? Si Noraline, si Juliet, si Irma. O, lalo na ito, bagong kasal ito. Nag-grow kay Lord. Naku, lalo kang mamahalin ni Brother Ray. O, diba? Amen, amen. Na mula nung nakikinig ka na ng Word of God, napapaliwanagan ka na about the scriptures, oo nga ano, tama yung nasabi kanina ni Pastor. Bakit nga hindi ko i-apply sa buhay ko yan? What the Bible says about spiritual growth. Hindi po pwedeng, 10 years ka na nag-church, wala ka man lang wala na babago sa buhay mo. 15 years ka ng Kristiyano, 5 years ka ng Kristiyano. Ay at least, etong mga uma-attend sa morning devotion, magdadalawang taon pa lang, ang laki ng pagbabago sa buhay. Amen. Amen to that. Lumago kayo sa biyaya. At lumago tayo who really Jesus is in our life. Ang tanong, Pastor, how are we to grow? Talagang hindi ko alam, Pastor. I am totally lost sometimes. Many times. Every time I am lost, I do not know how to grow spiritually. 2 Peter chapter 1 verse 3. His divine power, wow. Yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ang tawag doon, divine power. Hindi yan Power Ranger. His divine power, hindi yung power ni Superman o power ng mga super. No, ang tawag sa power ni Lord, divine power. Look at the verses. His divine power has granted us everything. Binigay sa atin sa lahat ng bagay. Yung divine power ni Lord, ibinigay sa atin para what? Pertaining to light and goodness. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Yun naman pala. Meron pala ako nung pastor. Oo, meron kanyan. Kaya nagtataka ako sa iyo, hindi ko makita sa iyo yung power ni Lord. How are we to grow? Makinig ka, kapatid. Listen to this. Ipinagkaloob na sa atin the moment that you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, His divine power has granted to us. Ibinigay na sa iyo, kapatid, ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya, tinawag tayo ni Lord. Nung tinawag tayo ni Lord, ni-release niya yung tinatawag na divine power that we need to be transformed. It is God who transformed us into His image. But it is our responsibility to implement all that He is teaching us. Hindi tayo si Juan tamad na nakangalang tayo, intay nating bumagsak yung apple. Ibinigay na ni Lord yung apple. Tumayo ka, pitasin mo, kainin mo para maging kalakasan mo. That's how the principle of God is. God is teaching us every day, but it is your responsibility to implement or to apply it in your life. Ano sabi ng 2 Peter chapter 1? If you read verse 5 to 7, sabi dito, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Ibig sabihin nito,
You have to apply with diligence. In your faith, supply moral excellence. Ano ibig sabihin? Tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan. Ang kabutihan ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil. Ang pagpipigil ng pagtitiis. O, ang tanong, nakikita ba sa atin yan yung control? Nakikita ba sa atin ang control? How do we respond? Nangyayari, nagre-react pa tayo every once in a while. May narinig ka lang, naku ayun na, sumabog na, nawala na pagka-Kristiyano. May naririnig pa ako, Pastor, kung pwede ko lang tanggalin, hubarin ang pagka-Kristiyano ko for one. May ganun talaga. May ganun talagang mga linya, may mga ganun talagang dialogue. Ba't mo huhubarin? Ba't mo hindi ba? Nagpipigil, may self-control. Ang pagpipigil ng pagtitiis. Ang pagtitiis ng pagiging makadiyos. Pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Basahin niyo 2 Peter 1:5-7. For this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence knowledge, and in your knowledge self-control, and in your self-control perseverance, and in your perseverance godliness, and in your godliness brotherly kindness, and in your brotherly kindness love. Tuloy-tuloy yan. Ang tawag dyan, domino effect. Domino effect. May faith ka. Nakilala mo si Jesus Christ. Nung nakilala mo si Jesus Christ, you strive to be a good person. Ang tawag dun, moral excellence. Na ikaw ay nagiging mabuting tao. Nagiging maganda ang karakter mo. Bakit naging maganda? Kasi nakilala mo si Lord. At nung nakilala mo si Lord, binigyan ka ng tamang knowledge ni Lord, nalalaman mo na kung paano kontrolin ang sarili mo. Pag kaya mo na kontrolin ang sarili mo, meron ka ng pagtsatsaga. Meron ka ng pagtitiis. Nagiging makadiyos na ang pag-iisip mo. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, a while ago, I was telling all of you this, that when we started listening to morning devotion, the way we approach things, the way we respond to things, the way we give our advice is totally different from before. Hindi man siguro 100%, but somehow 60% of it is very godly na. At kung makapagsalita man tayo ng hindi tama, nakukonvict na tayo. Yes, that's true. The Bible gives us powerful principles about how do we grow. Bigyan ko lang kayo ng tatlo. Okay, bigyan kayo tatlo, ano? What the Bible says about spiritual growth? Number 1, we are responsible for renewing our minds. We are responsible for renewing our minds. Tandaan ninyo, kung ano ang ipinapasok nyo sa isip ninyo, Diyan magdudwell ang isip nyo. Pagka kayo ipinapasukan nyo ang tenga nyo ng basura, ang isip nyo mapupuno ng basura. Ano yung basura? Chismis, negativities, complaints, grumblings. Pag pinasukan mo ang tenga mo, sino ba gusto mag-ipon ng basura? Wala. Tinatapon nga ang basura eh. So you are responsible for renewing your minds. Responsibilidad mo yan. Hindi ba ikaw rin ang namimili? Babasahin ko ba yung Bible ko? O manonood ako ng Reels? Magbabasa ba ako ng Bible? Magde-devotion ba ako? Magpe-prayer time ba ako? O manonood ako ng telenovela? Manonood ako ng Korean novela? Anong pipiliin ko? You are responsible for it. You are responsible for renewing your minds. You are responsible whom you choose, whose people you choose to talk to. Alam mo nang ganun yung taong yun, bakit yan lagi mong kausap? Na pagkausap mo yan, binibigyan niya ng kadiliman ng isip mo. Hindi kanya pinaliliwanagan, dinidilimang kanya. It's your responsibility, it's your choice. So unang-una, gusto mo mag-grow spiritually, you choose to be responsible in your renewing your minds. Yes. Romans 12, hindi ba? Be transformed by the renewing
of our minds. Though God saves us and gives us a new spirit, it is our duty to control our thoughts and focus our minds on what honors the Lord so that our minds can be transformed. Kahit sabihin mong tumanggap ka ngayon, tumanggap ka na 15 years ago, pero ang paborito mong usapan chismis, asa ka te, asa ka. Gusto mo palang ma-transform, di dumikit ka rin sa mga tao na they add value to your life. Dumikit ka rin sa mga taong nagde-devotion. Dumikit ka rin sa mga taong nagdudwell sa Word of God. Magdidikit ka rin sa mga taong pagkausap po sila nabibigyan ka ng buhay. We are responsible, kapatid, so that our minds can be transformed. Pagka ang kasama mo palagi, silang dito makakapagpatotoo dyan, na yung kasama mo maghapon, yung kasama mo araw-araw ay walang lumalabas sa bibig kundi PI. Lahat ng nanay tinatawag kada salita. Eventually, ganyan ka na rin. Ganyan ka na rin. Pero if you dwell in the Spirit, in the Word of God, yung kasama mo na yan, may impluwensyahan mo siya. Uy, huwag masyado. Alam mo ba, yung bibig daw natin, sabi ng Bible, dapat hindi natin ginagamit sa hindi maganda. Dapat yung bibig natin, ginagamit natin yan sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagpapasalamat sa Lord. Ikaw ang nag-i-influence, hindi siya ang nag-i-influence sa iyo. So you set your minds to things that honors God. Yes, therefore, we must meditate on the Word, considering what it means and applying the truth that we discover to our lives. Why? Because that is how the Holy Spirit changes us. And later on, we obtain the mindset of Christ. Dapat mindset of Christ. O sabi ni Tito Manny, amen, dati ganyan ako. Sabi ni Juliet, we choose our thoughts and focus, cultivate positive habits and mindset. Totoo yan. Cultivate positive mindset, positive habits. One day magtuturo ako dito yung tinatawag nating positivities. Tuturo ko dito sa morning devotion yan. 1 week, magbe-break tayo sa what the Bible says about. Ituturo ko yung positivities that will really help us, mga kapatid. So, ibig sabihin, pag nagme-meditate ka sa Word of God, nakikinig ka ng morning devotion. Kaya nga ang gusto natin, mas lalo pa nating mapalaki yung morning devotion. Para marami pang tao yung makadiscover ng salita ng Diyos. Marami pang tao ang makarinig ng salita ng Diyos, ma-apply sa buhay nila. To have the mindset of Christ. Pangalawa, secondly, we must be ready. Ito muna ha, ang tanong, Pastor, how do I grow spiritually? Spiritual growth ha. Number 2, we must be ready to admit our failures and assume responsibility for them. Dapat handa kang aminin na nagkasala kang talaga. Dapat handa kang tanggapin ang responsibilidad na kailangan mong baguhin o kailangan mong i-deal yung pagkakamali mo. Maraming tao kasi ganito eh. Dahil sa taas ng fried chicken, ayaw nang napagsasabihan. Ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Survey lang. Ano ang feeling nyo? Anong nararamdaman nyo dun sa mga taong akala mo laging tama? Sige nga, let's be honest here. Yung talagang response ninyo. Ano ang nararamdaman nyo pag may kausap kayong taong ganun? May kaibigan kayong ganun na para bang laging siya ang tama, na hindi siya nagkakamali, na hindi siya nagkakaroon ng failure, at walang responsibility sa mga actions niyang mali. Hindi ka mag-grow, hindi ka matututo pag hindi ka na-disiplina, pag hindi ka na-ituwid. Yung bang sinasabi mo na yung tama, nakikipagtalo pa sa'yo, ipipilit niya yung gusto niya kasi yun ang gusto niya, yun ang feeling niya. I will tell you this, may tama siya. Oo yun, sabi ni Tito Manny. Anong nararamdaman natin sa ganun?
When we deny our sins, tandaan mo to ha, ganda i-post nito. When we deny our sins, we delay our spiritual growth. Pag yung alam mo ng mali, pinangangatwiranan mo pa, bakit siya? Bakit siya? Bakit siya? Ibang pagka hinako-corner na nagtuturo na. May sayad. Sige lang, natutuwa lang ako dito, ano? Yung honest opinion nyo lang ha, what do you feel every time you encounter or meron kang kasama na ganyan, yung bang dinay pa yung kanyang pagkakamali, yung pinangangatwiranan pa yung kanyang pagkakamali, pagkukulang, ayaw magpa-correct, ayaw magpaturo. Mataas ang pride. Amen to that. Amen to that. They need Jesus, sabi ni Tita Julie. Totoo yan. Okay? So ibig sabihin, when we deny our sins, we delay our spiritual growth. But when we confess our transgressions, the opposite happens. We mature because we admit our dependence upon God. When we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Bakit kasi may mga taong hirap magsabi ng sorry? Ay, nagkamali ako. The pride is the only swallow you will not choke. Amen to that. I feel sad and sorry. Ayoko na po siya kausap. Tatahimik na lang ako bago pa ako ma-stress. O isa yan, oo. Minsan talaga mahirap makipagtalo kaya hayaan mo na lang siya magsalita. Hayaan mo na lang. Ibang kahit na anong paliwanag mo, ibabalik at ibabalik niya yung sinasabi niya kasi trip niya yun eh. Gusto niya yun eh. Di ba? Pero look at this mga kapatid. How do we grow spiritually? We deny ourselves. We confess our sins. Aminin mo, nagkamali talaga ako. Nagkamali talaga ako. And then people will say, alam mo, nagbago na talaga. Nagmamature na yan. Bakit? Kino-confess na yung sin sa Panginoon, inaamin niyang mali na siya. And the Lord is faithful. He is righteous. Papatawarin ka niya, lilinisin ka niya. And lastly, number 3, the third step. Ano yung pangalawa? Confession. Tama. Admit and take responsibility. Ang kasunod talaga nito, after confession, repentance. How do we grow spiritually? Pangatlo, repentance. Nakita niyo yung process. Una, ikaw ang responsibilidad mo sa sarili mo yan. Kung paano mo i-renew yung isip mo. Mag-dwell sa Word of God. Mag-meditate sa Word of God. Makinig ng salita ng Diyos. Pangalawa, you confess your sins. Assume responsibility. Pangatlo, repentance. This is more than acknowledging your sins. This is more than acknowledging your wrongdoing or nagpa-promise ka na hindi ko na po uulitin. May mga ganun talagang eksena ng buhay. Opo, nagkamali po ako, hindi ko na uulitin. Pagtalikod mo, inuulit na naman, gagawin na naman ulit. Ang ibig sabihin ng repentance, it means that we commit to making an about face and heading in the opposite direction from our sin. Pagka ikaw ay nagkulong ka sa kwarto mo, umiyak ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, at paglabas mo ganun ka pa rin, hindi ka nag-repent, umiyak ka lang. Umiyak ka lang. Marami ko na-encounter niyan bilang pastor. Ang ilan pa nga, matagal na sa pananampalataya. Maririnig mo, Pastor, opo, magbabago na, kaya ako nababago ko ganito, nagbabago ito. Totoo naman, nagbabago. Pagtapos sabi mag-usap, balik sa dati. Walang pagbabago. That's true. Hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Repentance means that we will take the opposite direction from our sins. Take the opposite direction. May pagbabago. May transformation. Yun ang repentance. Ano sabi ni Paul sa Acts 26:20? Repent and turn to God. Performing deeds appropriate to repentance. Nakita ninyo yung
kanta natin kanina. Meron bang isang taong matino ang isip daw na naligo, tapos ang sinuot ulit yung maruming damit? Nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. The old has gone, the new has come. Binigyan ka na ng renewing of your mind. Binigyan na tayo ng knowledge, divine power ni Lord para baguhin ang sarili natin. Ang tanong, bakit isinusuot pa rin natin yung lumang damit natin? Yung lumang damit natin na may bahid ng paninira. Yung lumang damit natin na may bahid ng pride. Yung lumang damit natin na may bahid ng jealousy. Yung lumang damit natin na may bahid ng anger. Yung lumang damit natin na may bahid ng bitterness. Na kahit gamitin mo ng Mr. Clean, ibabad mo sa Sunrocks, hindi na talaga kaya, may meron pa rin talagang mark. Ano sabi ni Lord? Hubarin mo na yan. Binibigyan kita ng bagong garment of praise. Maputi na parang yelo. Binago na kita, anak. Huwag mo nang isuot yung lumang damit mo na yan. Alisin mo na yung sarili mo dati. Talikuran mo na kung sino ka dati. Bago ka na. Type in the comment section, bago na ako. Bago na ako. I-type mo dyan, nagbago na ako. Alam mo, hindi ka pa nagbabago, i-declare mo na yan. Nagbago na ako. At kung kailangan talagang baguhin ka ng Lord, i-declare mo na ngayon, nagbago na ako, I am renewed. Declare mo sa sarili mo yan, I am renewed. Instead of behavior that is unbecoming to a believer, dapat meron tayong Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit. Church, God's ultimate goal is for all believers to become more Christ-like. And it only happens when through faith, we obey His commands and we implement His principles in life. Mangyayari lang yan, kapatid, sa pananampalataya sa Panginoon Diyos kung ia-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Number 1, it is our responsibility to renew our mind. Sinong pipiliin mong kausap? Yung maka-Diyos o responsibility mo yan. Responsibility mo yan. O kita nyo, ang dami nababago ngayon. Nagbago na talaga sila. Nagbago na po ako, sabi ni Bebelyn. Si Andy, nagbago na ako. I am renewed. Nagbago na. Transform. I-declare nyo yan, kapatid. Yung mga taong ayaw magsabi niyan, huwag mo na i-deny. Alam mo naman na meron ka talagang dapat baguhin sa sarili mo. It's either nakikinig ka ngayon o inon mo lang yung morning devotion, hindi ka talaga nakikinig. Pero kung narikinig ka at kinakausap ka ng Holy Spirit, i-declare mo na yan, i-claim mo na, nagbago na ako. Babaguhin ako ni Lord. Nagbago, kiniklaim ko na, I claim it. Alam ko, marami pa akong dapat i-deal sa sarili ko, pero today I declare it, nagbago na ako. Babaguhin ako ng Panginoon. Importante yan, kapatid, because it will only happen if we obey Him. If we obey Him. If we obey Him. To apply His word in our life. And soon, our relationship with Him begins to deepen in ways that we never thought possible. Hindi mo nakikita yung sarili mo. Nababago, araw-araw. Kasi bakit? Mas pinili mong makinig ng salita ng Diyos kaysa makipagchismisan ng 2 oras. Mas pinili mong makinig ng salita ng Diyos kaysa manood ng kung ano-ano. Mas pinili mong magbasa ng Bible mo kaysa mag-dwell sa kung ano-anong mga bagay sa mundo na hindi naman nakakatulong sa iyo. It is our responsibility. Then we see ourselves. We confess to God, oh Lord, nagkasala nga po pala ako talaga ng Panginoon. Sorry po, pasensya na Lord. And then you repent. And then you repent. Some believers, they never hear how to grow in grace. Church, as you choose
as you assume responsibility to respond to the Word of God, then you will only see how you will grow spiritually. Yan ang spiritual growth. Yan ang spiritual growth. Kaya yung pinag-aralan nating life principle, applicable yan dito. Ano ba ang sinasabi ng Bible about spiritual growth? Ano yung life principle na applicable dyan? Obey God and leave all the consequences to Him. Spiritual growth yan. Ano pa? Life principle. To live the Christian life is to allow Jesus to live His life in and through us. Oo nga, ano? Ano pa? Bigyan ko kayo. Yung pinag-aaralan natin dito, dugtong-dugtong yan, mga kapatid. What it means, what the Bible says about spiritual growth, our intimacy with God. His highest priority for our lives determines the impact of our lives. Pag intimate kayo ni Lord, pagkadikit talaga kayo ni Lord, ang priority mo si Lord, you are growing spiritually. You are growing spiritually. That's how it is. It is your responsibility to choose and meditate the Word of God. At pag sinundot ni Lord ang puso, you confess your sins to God. And then you repent. Nagbabago. That's how the Bible says. How the Bible teaches us to grow spiritually. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat, Lord God, for this wonderful day that you've given us today, Lord. As we learn more about on spiritual growth, that your Word reveals to us a very powerful learning lesson, Lord, that we can implement or apply it in our life. Kaya pala hindi kami nag-grow, Lord God, kasi hindi pa namin kino-confess yung aming sins. Kaya hindi kami nakikitaan ng spiritual growth kasi hindi kami nagre-repent. Wala pang pagbabago sa buhay namin. Why? Because, Lord, sometimes and many times we choose to dwell on negative things, on negative stories, on negative people, rather than to choose in meditating your word every day. At ngayon, Lord, nireveal mo sa amin ang sikreto nito. We will apply this in our life. We're gonna read our Bible. We're gonna meditate your word. Makikinig kami ng morning devotion that will really strengthen us and deepen our relationship with Him. Gamitin mo, Panginoon, ang platform na ito, ang morning devotion, to reach more people and unite them with the church. Salamat, Lord, sa mga anak mo na patuloy na sumusuport sa iyong ministry, sa aming ministry na pinagkatiwala mo sa amin, at dalangin namin, Lord God, may your blessings and abundance flow in their life. As we pray all of these things, claiming that we have been transformed by the renewing of our minds. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po si Pastor Bong. Bumabati na isang mapagpalang Happy Hump Day or Happy Wednesday sa ating lahat. Lagi niyong tatandaan, dwell and meditate the Word of God. And then it follows. And then you will grow spiritually. And when you are maturing spiritually, blessings overflows. And physical things, physical manifestation will really happen sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Gagaling, lalakas, titibay, magiging masayahin. A healthy spiritual life is a healthy spiritual body. At wag na wag kakalimutan, we are blessed by God. I love you all, mga kapatid, with the love of